Okay mga kamats, mga kaibigan, panoorin na natin to. Actually, grabe yung balita ngayon. Si Roque pala ay talagang, di ba may lumalabas na chismis noon galing dun sa isang Facebook page na somehow related siya dun sa Porac. Tapos nakita dun yung kanyang travel buddy. Ay! Ngayon, parang makikita mo talaga yung connection dun and it's very, well, panoorin na lang natin. Ito muna. Nabudol talaga tayo ng Duterte administrasyon. Correct! Actually, ano yan nanonood ako ng mga political channels and sinasabi nila, let me quote si Hadrian. Sabi niya ganun, one of the worst president natin, si Duterte. Especially in relation to how he handled China. Kasi talagang pinapasok niya talaga. Hinayaan niya maging tila mga kabote ang mga Chinese dito na halos, alam niyo naman, nakikita niyo naman yan lalong-lalo na kung bumabiyahe-biyahe kayo. Tanungin niyo yung mga Grab, di ba? Pag sasabihin nila, puro Chinese yung nasasakay nila. And one of the mouthpiece ni Duterte nun ay itong si Harry Roque. Ex-human rights tuloy. Akalain mong napaniwala tayong matino at hindi kurap ang administrasyon ni Digong. Ngayon, 3 miyembro ng gabinete niya ang sabit sa mga anomalya. Sino doon? Si dating presidential spokesman Harry Roque at idinidiin ngayon sa illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Ayan ito reapply for license. To be fair naman, kasi parang sinasabi nila na legal pa yung pogo during that time. Pero ako, ang opinion ko doon, dapat din pa rin siyang imbestigahan. Kung gaano kalalim yung kanyang connection doon. Kaya nga iniimbitahan siya nila ni Ma'am Risa Ontiveros sa tawag dito, sa Pogo, sa Senate hearing in relation to dun sa mga Pogo para malaman natin kung gaano kalalim talaga tong rabbit hole ng Pogo dito sa Pilipinas. Kasi it's not just it's not just yung gambling aspect Ang laki niya, pare. Talagang sindikato. Tuloy natin. Si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ito namang si Michael Yang, merong isang warehouse ngayon na nahulihan ng mga ipinagbabawal na gamot and nalilink yun sa kanya. Again, these are mga close-in or tie-in ni Duterte. Na ayan, si Harry Roque, yan si Michael Yang, na may mga hindi kaaya-ayang ginagawa noon sa gobyerno according to the current investigation na lumalabas. I mean, pwede naman silang magsalita sa mga platforms nila kaso wala Ito tahimik lang. Si Roque medyo dumidepensa na Pero tingin ko talaga kailangan humarap niya sa Senate para malaman natin si AR. Tuloy na natin. At si dating DBM Undersecretary Christopher Lau. Si Christopher Lau. Ay sinampahan na ng kasong graft ng ombudsman dahil sa overpriced medical supply. So si Christopher Lau naman, yan sa Parmali kung naalala nyo, ayan kinasuhan na siya. Grabe mga yung gabinete ni Duterte, ang daming hindi mga magaganda ang ginagawa. Meron doon isa, pa-travel na lang kasama yung travel buddy, sana all. Tapos eto naman dalawa, si Michael Yang naman hindi pa nakikita. Etong si Lau yata nasa Pilipinas to Akaso kinasuhan na siya ng ombudsman. Ayan yung tungkol to sa Parmali. Grabe, hanggang ngayon di pa rin tapos yan. Yan ang legacy ni Duterte. Diba? Mga questionabling iniwanan niya. One could even argue that some of these people are criminals. But I'm not telling kung sino. Tuloy natin. Pandemic. Ngayon, kayo ang magsabi, matino ba mga tao ni Duterte? O katulad din niya na korap at abusado, never again sa mga Duterte? Yes, exactly. Ako dito sa expose na to, kung sino man gumawa nito, madami na kasing tumatapang ngayon na who speaks against the Duterte. Siguro, tama lang kasi na ilabas tong mga to dahil ipe-perpetuate mo lang yung political system nila na imagine nyo na lang yung buhay natin noon, lalo na nung nagka-crisis tayo. Grabe ang hirap talaga, Even ako, nahirapan ako noon, miski relatively speaking sa ibang tao, okay yung buhay ko, pero mahirap pa rin talaga.
So siguro pinakamaganda talaga is to ano yun nip it in the bud. Ngayong darating na eleksyon, 2025, never again sa mga Duterte. Marami diyang iba. Pumili na lang kayo ng iba. Tandaan nyo, a vote for Duterte is a vote for China. 'Di ba? A vote for a Duterte is a vote for you are empowering political dynasty na walang katapusan, 'di ba? It's crazy mga kamatis, mga kaibigan. Anyway, yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lods.